Ohayo gozaimasu, it's 6:01 in the morning. Nalita ko ng 1 minute ng gising. Ito nga pala yung ginagawa ko sa araw-araw kapag may pasok yung mga anak ko dito sa Japan. Una sa lahat, maghilamos muna tayo using my new favorite facial wash na talaga namang effective makatanggal ng tigyawat. Kailangan natin maghilamos para magising tayo at hindi tayo pupungas-pungas habang nagpe-prepare ng mga gagamitin ng mga bata ngayong araw. After nyan, konting stretching muna kasi tumitigas na yung ating mga balakang. Alam niyo na, di na tayo pabata. Ay nako, mag-ayos na nga tayo ng buhok natin dahil mauubusan tayo ng oras. Ito nga pala yung ginagamit ko sa buhok ko, yung Uruoy Mist Shawa na list. At saka naglalagay din ako ng baby oil para mas maging malambot saka madali siyang iset. Simula nung tinuruan ako ng ate ko na gawin yung hairstyle na to, hindi na ako nakapaglugay. Alam niyo ba kung bakit? Tinanong ko yung asawa ko, magpa-straight kaya ako ng buhok. Sabi niya sa akin, mas bagay daw sa akin yung nakataas. Kaya ayan, lagi na ako nakataas ng hair. Saka mas gusto ko siya kasi presko, walang dumidikit sa mukha mo at hindi ako tinitigyawat ng dahil sa buhok ko. Nagpapahid din ako nitong matumage para matanggal ang ating mga tutsyang. After kong ayusin ang ating dango, naglalagay ako ng hairspray para magtagal siya buong maghapon. After nyan, ready na tayo magluto. So for today's breakfast, magre-ready ako ng scrambled egg, and wina at saka vegetable salad. Nagbasag lang ako ng 3 itlog tas nilalagyan ko yan ng mayonnaise para maging fluffy. Sa pangpalasa naman naglalagay ako ng konting hondashi. Hindi ko masyadong ino-overcook yung itlog kasi nga tumitigas. Mas bet ko yung ganitong klaseng luto. Ang vegetable salad naman natin ngayon, binili na lang to ni Tomo sa 7-Eleven at cut na siya kaya naman mabilis na lang siyang i-prepare. At para naman sa wina natin for today, ito ay medyo special. Pasalubong to ng papa namin kahapon nung nag-golf siya. Tignan niyo naman kung gaano kahaba. Sigoy di siya. At habang niluluto ko naman ang ating sausage, piniprepare ko yung mga utensils na dadali ng mga bata sa eskwelahan. So hindi ako gumagawa ng obento. Dito kasi sa Japan, kapag elementary sa kayotchen, meron silang pagkain sa school. Pagkatapos kong magluto ng almusal, naghuhugas lang ako ng pinggan, tapos saka ko palang ipiniprepare yung mga damit ng bata ko na susuotin for today. Bakit? Kasi nga, ito yung nagiging motivation ko para gumising na maaga. So as you can see, marami akong plantsahin sa katiklupin dyan kasi ganyan talaga ang kanilang tadhana. Hindi sila naaasikaso kaagad. Mahaharap ko sila kapag wala na akong ginagawa, mamaya na. For now, asikasuhin ko muna yung mga gawain ko sa umaga. So, ang pinapabaan ko nga pala sa kanila na inumin ay tubig lang. Pwede ka rin naman magpabaon ng oroncha pero hindi pwede yung mga juice, cola, or whatsoever. Tapos, yung elementary ko, nilalagay ko sa isang maliit na bag yung sa kanya. Kasi nga, ang mga elementary dito sa Japan, naglalakad sila mag-isa pauwi sa kapapunta sa eskwelahan. Pinapasok ko yan sa loob ng bag niya kasi nga may mga bata na minsan kapag ka nakasabit sa kanila yung kanilang inumin, nadadapa sila, nagkakaroon sila ng injury kasi matigas yung lalagyanan ng tubig, diba? Gising na yung tatay natin at sakto dahil 7 AM na, kailangan na rin namin gisingin si Yui Chang. Ang trabaho ng tatay namin tuwing umaga, manggising ng mga bata. Isa-isa yan, hinahakot niya pababa. Antok na antok pa si ate namin pero kailangan na niyang gumising. Tuwing umaga nga pala, ang kinakain lang namin tinapay, hindi kami nagkakanin. At habang nag-aalmusal, doon ko na rin siya inaayusan ng buhok. Para after nito, magtututbrush na lang siya. At this point, na-ready ko naman na lahat ng kailangan nila, kaya pwede na kami mag-almusal ng sabay-sabay. After kumain, magtututbrush lang, tapos aalis na yan ng bahay kasi yung kapitbahay namin na mga ka-schoolmate niya ay naghihintay na. Hindi pa dyan natatapos yung ating umaga kasi meron pa tayong isang estudyante na gigising mamaya. So sa mga ganitong oras, dito lang ako nakakakuha ng time sa sarili ko, uminom ng gamot, mag-toilet. Pero napakabilis ng oras, maya-maya gising na naman yung maliliit. Around 8 AM, nagme-makeup na ako niyan kasi maghahatid ako ng bata sa eskwelahan. Kailangan lagi tayong presentable para in case na bigla ang may bisita or kaya naman may lakad, ready tayo. 8:30, gising na si Kaoru-chan at nag-aalmusal na siya, balak niyang ubusin lahat ng sausage.
Marunong mag-toothbrush yung mga anak ko pero dino-double check ko para sure na matatanggal lahat ng dumi sa ngipin nila. Kasi mahirap na kapag nagkaroon sila ng mushiba. Yung panganay ko na babae, sobrang hinhin na bata. Ito naman yung kabaligtaran sa kanilang lahat. Napakaligalig niya. Maaga siya natapos kaya naman pati yung bunso niyang kapatid gusto niyang bihisan. Siya yung batang pag may ginusto siyang gawin, hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nagagawa. Tulad nito, nabihisan na niya yung kapatid niya kaso nga lang gusto niya naman padyamahan. Kaso nga lang hindi pa nga nakakapagpalit ng diaper. Ang kulit, habol siya ng habol. Okay, tama na muna ang kulitan because it's already 9:15 a.m. Kailangan ko nang ihatid si Caro Chang sa school kasi kailangan nandun kami before 9:30. Nagbabike lang kami dahil malapit lang naman yung eskwelahan sa bahay namin. So ganito po ang aking morning routine araw-araw kapag may pasok ang mga bata ko dito sa Japan. It's just the beginning of the day, mahaba pa ang maghapon. See you sa next vlog. Bye!